May pagbabago tayo ngayong umaga, Glenn. May pagbabago sa pagkasama natin ng isang sikat na tong abogado sa Pilipinas. Oo. Kilala nyo nung lahat. Walang iba kundi ang ating Mr. Resbach. Resbach! Dito sa Net25, si Attorney Harold Respicio. Yan. Good morning po, Attorney. Magandang umaga, Glenn and Laila. Yes. Yan, kumusta kayo, attorney? Maayos na maayos po. Energetic po kami ngayon. Yes. Yeah, but At abangan ninyo ngayon pala magpo-promote na si Attorney. Oo nga pala, sa Lunes, Attorney. yung ating Resbach sa Net25. Okay. Pero ngayon, dahil nasa usapang pagbabago, medyo alamin natin naman ang pahayag o paliwanag ni Attorney Respicio kaugnay ng mga kaganapan sa impeachment trial, Glenn. Ayun, sapagkat dito nakalipas na araw ba, maraming mga bagong mga rules isa doon sa binabanggit, attorney, yung sub judice. Siguro, bilang abogado po, ipaliwanag po ninyo yan kasi siyempre kami po mga simpleng mamamayan lang. Ano ba yung sub judice yung binabanggit dito sa rules sa impeachment? yung sub judice po, dating nasa rules of impeachment na iyan. Ayun. Ang ibig sabihin lang, under the judge na po. Sa under sub judice rule, ibig sabihin, dapat hindi na pag-usapan ng mga partido, councils ng mga partido, kasama na din yung mga senador judges at yung mga spokesperson. Sabi ni Senator Chis Escudero, kasama daw sila. Dapat wag nang pag-usapan yung merits labas ng korte, outside of the proceedings. In fact, merong separate jurisprudential trace yan. Sa normal na korte, meron ding sub judice na tinatawag. Yung mga participants sa korte, bawal kayong magsalita about sa merits ng kaso sa labas ng korte. At ganun din po sa ethics ng abogado, bawal kang magsalita sa tungkol sa isang kaso outside of the korte habang aktibo pa yung kaso dahil ayaw mong maimpluwensyahan yung mga husgado sa kanilang paghusga. Kasi po ang kanilang deliberation at pag-weigh nila ng ebidensya at pag-apply nila ng batas ay base lang lamang dapat sa argumento during the proceedings. Hindi dapat sila maimpluwensyahan ng opinyon ng publiko at hindi siya maimpluwensyahan ng mga komentaryo sa media. Ayun. So,